Si Akura ang tipong estudyanteng halos walang nakakapansin, tahimik at parang invisible sa klase. Pero nagbago ang lahat nang biglang hatakin ng isang mahiwagang magic circle ang buong klase niya papunta sa ibang mundo. Sa una, parang tipikal na isekai lang, cool at puno ng adventure. Ngunit nag-iba ang lahat nang matuklasan ni Akura na mayroon siyang overpowered na assassin stats at pinili niyang gamitin ang mga ito para ilantad ang pekeng plano ng hari tungkol sa bayani. Nagsimula ang kwento sa isang assassin na nakatitig sa isang gusali nang bigla niyang maramdaman ang isang napakalakas na presensya sa paligid. Pagtingala niya, nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang ang kaharap niya ay ang legendary silent assassin. Sa kasamaang palad, pareho sila ng target. Kahit alam niyang dehado siya, hindi siya umatras at handang ipaglaban ang target. Mabilis siyang umikot sa paligid ng silent assassin at sunod-sunod na naghagis ng mga kutsilyo, ngunit lahat ng ito ay dumaan lamang sa katawan ng kalaban. Naguluhan at nagulat, naghanda siya habang sabay silang sumugod sa isa't isa. Nagsimula ang isang matinding labanan at madaling nanaig ang silent assassin bago niya ihagis pataas ang espada ng kawawang assassin. Desperado, sinubukan siyang saksakin ng assassin gamit ang kanyang finger knives, ngunit naglaho ang silent assassin at sa isang iglap ay lumitaw sa likuran niya. Nagpatuloy ang laban at tuluyang bumaon ang mga kutsilyo ng silent assassin sa kanyang binti at braso. Namatay ang kawawang lalaki nang ang espadang itinapon kanina ay bumagsak mula sa itaas at tumago sa kanyang dibdib. Pagkatapos nito, ibinaling ng silent assassin ang kanyang atensyon sa target, mahigpit ang pagkakakagat ng ngipin at may bahid ng paghihiganti sa mukha habang itinataas ang kanyang blade, handang tapusin ang misyon. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa Earth kung saan inimbitahan ng Student Council President na si Tsukasa na sumama sa kanyang mga kaibigan, ngunit magalang siyang tumanggi at sinabing kailangan niyang tapusin ang pag-aayos ng budget ng club. Samantala, si Shiori ay abala sa pagtatahi ng jacket ng kanyang kaklase at pinuri dahil sa palagi niyang pagtulong sa iba. Sa loob ng classroom, nag-uusap at nagtatawanan ang mga estudyante, maliban kay Akura Oda na tahimik na nakaupo mag-isa habang kumakain ng tinapay at nagbabasa ng manga. Nilapitan siya ni Nanis, sumilip sa binabasa niya at sinabing pareho sila ng gusto. Tinanong niya si Akura kung mahilig ba siya sa mga kwento, ngunit casual lamang ang sagot nito na nagbabasa lang siya ng kung anong libre. Halos walang nakakakilala kay Akura sa klase dahil hindi siya napapansin at parang wala lang siya. Sa tuwing may kumausap sa kanya, pakiramdam niya ay hindi ito totoo. Hindi niya alam na malapit nang magbago ang lahat. Bigla na lamang namatay ang kanyang phone at napatayo ang buong klase sa pagkalito. Sumigaw si Shiori kasama ng iba nang mabuo ang isang kumikinang na magic circle sa ibabaw nila. Sa isang iglap, ito ay na-activate at ang buong klase ay napunta sa isang misteryosong mundo ng yelo. Ang ilan ay natulala at iniisip kung sila ba ay nadamay sa isang terrorist attack habang ang iba naman ay nagpapasalamat na buhay pa sila. Biglang may lumitaw na matandang lalaki sa harap nila at pinatahimik ang lahat sa pagsasabing nais silang kausapin ng hari. May ilang estudyante ang nagduda at inakalang isa itong uri ng cosplay, kaya nagreklamo sila at hiniling na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay lumapit ang hari at ipinaliwanag na sila ay ipinatawag sa isang mundo na kilala bilang Morgan, na matatagpuan sa pinakamalaking bansa sa human continent na tinatawag na Rades. Ipinaliwanag ng hari na ang kanilang mundo ay nabubuhay sa patuloy na takot sa pananakop ng mga demonyo, kaya sila ay nagsummon ng mga bayani mula sa ibang mundo upang talunin ang Demon Lord. Natuwa si Nanis dahil matagal na niyang gusto ang mga ganitong klaseng isekai stories, at kahit si Akura ay nakaramdam din ng kakaibang excitement. Lumapit ang matandang geyser at sinabi na sa kanilang lahat, iisa lamang ang mapipiling tunay na bayani. Inutusan niya ang mga estudyante na isa-isang ilagay ang kanilang mga kamay sa isang kumikinang na kristal. Agad na nauna si Desaw at inilagay ang kanyang kamay sa kristal, saka sinabi ng matanda na isipin niya ang kanyang status. Lumabas na si Desaw ay isang tamer, at tiniyak ng matanda na huwag siyang mag-alala dahil ang kakayahan niya ay lampas na sa ordinaryong tao sa mundong iyon, ibig sabihin ay may potensyal siyang maging isang champion. Sumunod si Yuki at natuklasang isa siyang Dispel Mage, kasunod si Tomoyasa na naging Knight, at si Shiori na naging Healer, na bagay sa kanyang mabait at maalagang personalidad. Habang naiinip ang iba, sinabi ng matanda na maaari rin nilang tingnan ang kanilang status sa pamamagitan ng pagsigaw ng status, kahit hindi hawakan ng kristal. Si Nanis ay naging Wind Mage habang si Akura naman ay naging Assassin. Nang silipin ni Akura ang status ng iba, may napansin siyang kakaiba dahil ang kanyang stats ay tila sira o glitch, sobrang taas kumpara sa iba. Dumating ang turn ni Tsukasa, at gaya ng inaasahan, ang Student Council President ang naging hero, na ang attack power ay doble na agad kumpara sa isang ganap na sundalo sa mundong iyon.
Habang hinahangaan ng lahat ang hero, nabahala si Akura dahil mas mataas pa ang kanyang stats kaysa kay Tsukasa. Habang papalapit ang kanyang turn at kumukonti ang natitirang estudyante, nagsimulang magduda si Akura sa kwento tungkol sa Demon Lord. Wala man siyang matibay na ebidensya, may pakiramdam siyang may mali. Kaya nagpa siyang mag-ingat. Sinuri niya ang kanyang skill board at nakita ang isang skill na tinatawag na Concealed Presence. Inactivate niya ito at naglaho bago pa dumating ang kanyang turn. Matapos maitala ng matandang geyser ang lahat ng status, pinapunte niya ang mga estudyante sa kanilang mga silid upang magpahinga, at tahimik na sumunod si Akura mula sa malayo. Habang tumitingala, napansin niya ang isang nakatagong kamera at napagtanto niyang binabantayan sila, na lalo pang nagpatibay sa kanyang hinala na may tinatagong lihim ang hari. Habang papalayo siya, napatingin sa kanyang direksyon ng Royal Commander na si Seren Mithray at bahagyang ngumiti. Kinagabihan, nakahanap si Akura ng isang lumang abandonadong silid sa loob ng kastilyo at doon nagpas siyang magpalipas ng gabi, ngunit kalaunan ay lumabas din siya upang mangalap ng impormasyon. Paglabas niya at pagmamasid sa paligid, napagtanto niyang tunay nga silang napunta sa ibang mundo. Sinubukan niya ang kanyang kakayahan at tumalon sa mga bubong, at namangha siya sa kanyang lakas, iniisip kung ito ba ang uri ng enhancement na madalas niyang nababasa sa mga isekai stories. Bigla siyang nakarinig ng usapan at nagpasya siyang makinig ng palihim. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita niya ang prinsesa na nakikipag-usap sa hari, na nag-utos na ilayo ang mga summoned na estudyante sa archives upang hindi nila masyadong malaman ang tungkol sa mundong iyon at maging hadlang sa kanyang plano. Hindi man niya narinig ang lahat ng detalye, sigurado si Akura na may masamang balak ang hari. Hinugot niya ang kanyang dagger at pinag-isipan kung papatayin ng hari sa mismong sandaling iyon, ngunit pinili niyang umatras upang maiwasang makatawag ng pansin. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pagkain ng almusal, tahimik na sumama si Akura sa kanila habang naka-activate pa rin ang kanyang concealment, inoobserbahan ang grupo at iniisip kung dapat ba niyang ibunyag ang narinig niya, kahit duda siyang may maniniwala sa kanya. Biglang tumayo si Tsukasa at kinausap ang buong klase, sinabing mas lumakas na sila at tungkulin nilang tulungan ang mga tao sa mundong ito. Ipinahayag niya na tatanggapin niya ang quest na talunin ng Demon King at hinikayat ang lahat na sumama sa kanya. Agad namang sumang-ayon ang mga estudyante, kaya napagtanto ni Akura na wala na siyang kailangang kumbinsihin. Nang araw ding iyon, ipinakilala sa kanila si Seren Mithray, ang Knight Commander ng Kaharian, kasama ang kanyang Vice Commander na si Giles, at sila ang inatas ang magsanay sa mga summoned na estudyante. Ipinaliwanag ni Seren na aabot ng isang buwan ang kanilang training at pagkatapos nito ay dadalhin sila sa underground labyrinth para sa kanilang unang misyon. Habang nakikinig ang iba, nanatiling nakatago si Akura sa malapit, pinagmamasdan ang lahat at nagpa siyang sa ngayon ay mas mabuting magtipon muna ng impormasyon. Samantala, iniwan ni Seren ang gawain kay Giles at tahimik na umalis. Kalaunan, nagtungo si Akura sa fountain ng kastilyo, hindi niya alam na sinusundan siya ni Seren. Biglang lumitaw ang commander sa tabi niya at tinanong kung may hinahanap siya, na ikinagulat ni Akura at napaisip kung may limitasyon ba ang kanyang concealment skill. Ipinaliwanag ni Seren na mayroon siyang mystic eyes na kayang makakita ng pagkakaiba sa temperatura, kaya natutukoy niya kahit ang mga nakatago. Nang abutin ni Akura ang kanyang dagger, kalmado siyang pinakalma ni Seren at sinabing wala siyang balak isumbong siya kahit sa hari. Dahil nananatili ang pagdududa, tinanong ni Akura kung kakampi ba siya ng hari, at sumagot si Seren na may sama ng loob ang Night Order sa kasalukuyang pamumuno at mas mabuting manatiling lihim ang kanilang pag-uusap. Maingat na tinanggap ni Akura ang alok na ito at sabay silang naupo sa tabi ng fountain. Sinabi ni Akura na nais niyang makapasok sa Royal Archive dahil wala siyang alam sa mundong ito. Tinanong ni Seren ang level ng kanyang concealment skill at nagulat nang malaman na max level na ito. Nang aminin ni Akura na level 1 pa lang ang iba niyang skills at wala siyang ideya kung paano ay level up ang mga ito, ngumiti si Seren at nangakong siya mismo ang magtuturo sa kanya kung paano ito masterin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ng tunay na excitement si Akura, ngunit sa kaibuturan ay nag-aalala pa rin siya kung paano makakabalik sa Earth kung saan naroon ang kanyang pamilya. Tinanong niya si Commander Seren kung may alam itong paraan para makabalik sa kanyang mundo, ngunit umiling lamang ito at sinabing wala siyang ideya, at pinayuhan si Akura na mag-focus muna sa pagpapalakas. Nangako si Seren na gagawin siyang isang first-rate assassin, at kapalit nito ay hiniling na ibahagi ni Akura ang kaalaman tungkol sa kanyang mundo. Pumayag si Akura, at matapos ang isang matibay na pakikipagkamay, opisyal nang nagsimula ang kanilang training. Sa mga sumunod na araw, ipinaliwanag ni Seren ang iba't ibang aspeto ng mundong ito, kabilang ang pag-iral ng mga elf at beastman na naninirahan sa magkakahiwalay na kontinente. Isinailalim ni Seren si Akura sa matitinding pagsasanay.
Tuwing nagrereklamo ang binata, mahinahon niyang ipinapaliwanag na habang tumataas ang class level sa pakikipaglaban sa mga halimaw, ang skill level naman ay tumataas sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na training. Sa gitna ng kanilang drills, ikinukwento ni Akura ang buhay sa Earth tungkol sa mga eroplano at wireless technology na labis na ikinamangha ng commander. Inamin ni Akura na dati ay parang normal lang ang mga iyon sa kanya at hindi niya binibigyan ng halaga, pero ngayong wala na siya roon, sa kanya napagtanto kung gaano niya ito nami-miss. Habang lumilipas ang isang buwan, nilapitan ni Jill si Seren at nagreklamo kung gaano kahirap sanayin ang buong grupo na mag-isa habang abala si Seren kay Akura. Tinawanan lang ito ni Seren at sinabing napaka-interesante ng bata para balewalain, at idinagdag pa na base sa kanyang nalaman, nagmula si Akura sa parehong lugar ng unang bayani na kilala bilang Japan. Nang banggitin ni Seren na max level na ang concealment skill ni Akura, nagulat si Jills dahil ang ganitong abilidad ay nagawa lamang noon ng unang bayani. Sa sandaling iyon, pumasok si Akura habang may dalang libro at inamin na palihim siyang pumapasok sa archives tuwing gabi para magbasa. Ipinatong niya ang libro sa mesa at nagtanong tungkol dito, at nalaman niyang ang akdang iyon ay isinulat mismo ni Seren. Ipinaliwanag ng commander na ang kasalukuyang hari ay isang tiwaling pinuno na gustong baluktutin ang likas na batas ng mundo para sa sariling ambisyon, kahit pa maraming buhay ang masakripisyo. Nang marinig ito, napakuyong si Akura at inamin na muntik na niyang patayin ang hari noong araw mismo ng summoning, ngunit nag-alinlangan siya. Ipinatong ni Seren ang kamay sa kanyang balikat at sinabi na ang pagiging assassin ay hindi nangangahulugang kailangan niyang mamuhay bilang isang mamamatay tao. Mahinang natawa si Akura at sumang-ayon, sinabing iiyak ang kanyang ina at kapatid kung malalaman nilang naging mamamatay tao siya. Tiniyak ng commander na naniniwala siyang mabubuhay si Akura at makakahanap ng paraan para makabalik. Nang tanungin ni Akura kung bakit ganito kadali ang pagtitiwala ni Seren sa kanya, ngumiti ang commander at sinabing dahil sa ipinakita niyang kakaibang pag-iisip at pagiging kalmado. Itinuro niya kung paano kinwestiyon ni Akura ang sitwasyon at naging maingat mula pa lang sa simula ng summoning, imbes na basta na lang tanggapin ang lahat na patunay ng potensyal niyang makita ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Nagbukas si Akura tungkol sa kanyang nakaraan, kung paanong mula pagkabata ay isa lamang siyang background character, isang taong laging nakahalo sa karamihan at halos walang nakakapansin. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng init sa puso dahil sa tunay na papuri. Habang nagpapatuloy ang kwento, inihatid ng grupo ng mga summoned heroes patungo sa labyrinth habang sinalubong sila ng napakaraming tao na humahanga at sumisigaw para sa kanila. Sa gitna ng ingay, napansin ni Akura ang isang misteryosong taong nakahod na nakatitig sa kanila mula sa malayo. Lumitaw siya sa tabi nito, ikinagulat ng babae, at tinanong kung ano ang tinitingnan niya. Galit itong sumagot na napakaraming sakripisyo ang ginawa para maipatawag ang mga tinatawag na bayani. Bago umalis, sinabi nito kay Akura na pakiramdam niya ay muli silang magkikita. Nang araw ding iyon, sa loob ng labyrinth, buong sigla at maayos na nagtutulungan ang mga summoned heroes sa pakikipaglaban sa sunod-sunod na alon ng mga halimaw. Gayunpaman, napagod ang isa sa mga estudyante at sumandal sa pader, hindi namamalayang na-activate niya ang isang nakatagong trap na agad naglabas ng grupo ng mga ogre. Mabilis na iminungkahi ni Akura kay Seren na umatras sila, at sumang-ayon naman ang commander habang ginagamit ang kanyang espada upang maglabas ng isang divine sword skill na nagbukas ng daan para makatakas sila. Ngunit pag-akyat nila sa hagdan, hinaranggan naman sila ng isa pang grupo ng mga ogre. Natarante si Tsukasa, ang hero, bago niya naalala ang smoke bomb na ibinigay sa kanya ng prinsesa para sa mga emergency. Inihagis niya ito sa kalaban at bahagyang napangiti sa ginhawa, ngunit agad itong nawala nang lumitaw mula sa usok ang isang napakalaking minotaur na lampas sa kanilang kakayahan. Dahil sa instinct, sumugod si Akura at sinubukang saksakin ang halimaw, ngunit sa kanyang gulat, nabasag ang kanyang dagger sa tigas ng balat nito. Nakita niya ang kalagayan ng hero na halos wala sa sarili at sinubukan niyang paalalahanan ito na hindi niya kailangang akuin ang lahat at dapat ding umasa sa iba. Napansin ni Akura na may kakaiba at tinawag niya si Yuki, ang Dispel Mage, at hiniling na gamitan ng magic ang hero. Doon nila napagtanto na tila may sumpa si Tsukasa. Agad bumalik si Akura kay Seren at sinabi na nais niyang gamitin ang kanyang espesyal na skill. Pinayagan siya ni Seren at inabala ang halimaw gamit ang lightning flash habang pumwesto si Akura sa likuran nito at inactivate ang kanyang shadow magic. Lumitaw ang maitim na enerhiya sa ilalim niya at itinuro niya ito sa Minotaur. May mga tentacle na sumulpot mula rito at nang makawala ang halimaw mula sa Thundershock bigla itong tinusok ng mga madidilim na tentacle. Ginamit ni Akura ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin pababa ang Minotaur hanggang sa mapugutan ito ng ulo at tuluyang lumunin ng kanyang dark magic. Pagkatapos nito, labis na napagod si Akura at nagsimulang mawala ng kontrol ang kanyang magic.
Lumapit si Seren at ipinatong ang kamay sa kanya, sinabihan siyang kumalma. Unti-unting kumalma si Akura at ngumiti, sinabing nakaligtas siya. Pagbalik nila ng ligtas, nagpasalamat si Commander Seren, ngunit sinabi ni Akura na nagawa lamang niya iyon dahil tinulungan siya ng Commander, dahil kung hindi ay nagwawala ang black magic na iyon noong sinubukan nila ito dati. Sinabi ni Seren na hindi pa niya naririnig ang isang extra skill na tinatawag na Shadow Magic, at kahit napakalakas nito, kulang pa ang kontrol ni Akura at maaari itong maging mapanganib. Pinayuhan niya ang binata na mag-ingat sa paggamit nito. Pagkatapos, ibinigay ng commander sa kanya ang isang katana at sinabing ito ay ginawa ng unang hero. Hinawakan ito ni Akura at nagtanong kung bakit sa kanya ito ibinibigay at hindi sa kasalukuyang hero. Ipinaliwanag ni Seren na una, mayroon ng sariling hero's blade si Tsukasa, at pangalawa, maaaring mapansin ito ng hari. Inamin din niyang ninakaw niya ito mula sa treasure vault kaya sa kanya niya ito ipinagkatiwala. Sinuri ni Akura ang espada at hinanap ang nakasulat dito, at sinabi ni Seren na hindi niya ito mabasa. Napagtanto ni Akura na Japanese ang nakaukit at sinabi na isa itong panalangin upang gabayan ang susunod na gagamit nito kapag dumating ang tamang panahon. Pareho nilang ipinahayag ang kagustuhang sana ay nakilala nila ang unang hero. Nang mapag-usapan ng sumpa kay Tsukasa, sinabi ni Akura na napakalakas nito at hindi basta-basta mawawala. Sinabi ni Seren na maaaring alam niya kung sino ang may kagagawan nito at nagpasya siyang ibahagi ang impormasyon kay Akura. Kinagabihan, habang ang prinsesa ay gumagamit ng mahika upang panatilihin ang sumpa sa hero, biglang lumitaw si Akura at hinati sa dalawa ang kristal. Kinuha niya ito at itinutok ang kanyang blade sa prinsesa, hinihingi ang sagot kung bakit niya ito ginagawa. Ang tanging isinagot ng prinsesa ay ginagawa niya ang lahat para sa hari. Nang hindi siya makakuha ng sagot, umalis si Akura. Pagkaalis niya, binuksan ng prinsesa ang isang cabinet na naglalaman ng napakaraming cursed crystals, bawat isa ay pag-aari ng mga estudyanteng na-summon. Ipinakita ni Akura ang kristal kay Seren, at tinanong siya nito kung ipinakita niya ang mukha niya sa prinsesa. Inamin ng binata na nagkamali siya at sinubukan lamang niyang kausapin ito, ngunit hindi naging maayos ang kinalabasan. Ipinaliwanag ni Seren na isa lamang papay ng hari ang prinsesa at pinayuhan si Akura na magpahinga muna. Nang sabihan siyang huwag matulog sa loob ng kastilyo, nagtanong si Akura kung bakit. Sinabi ng commander na ngayon ay kaya ng sampay ng prinsesa ang lahat maliban sa hero, at dahil hindi niya masumpa si Akura dahil hindi nito ibinunyag ang kanyang status, mas pipiliin itong ipapatay siya. Tinanong ni Akura kung hindi ba siya galit sa ginawa niyang pagiging padalos-dalos, ngunit mahinahong sumagot si Seren na tungkulin ng mga nakatatanda na protektahan ang mga mas bata. Kinabukasan, nagising si Akura sa ingay ng kaguluhan. Nagtungo siya sa fountain ng kastilyo at nakita ang maraming gwardya na nagkakatipon. Nagtaka siya kung ano ang nangyari, at nalungkot si Tsukasa habang sinabing si Seren ang dahilan. Agad tumakbo si Akura at nakita ang kanyang guro na nakahandusay, wala ng buhay, na may dagger na nakabaon sa kanyang puso. Napasigaw siya sa sakit, iniiyakan ng pagkawala ng tanging pamilya niya sa mundong iyon, ngunit tinawag siyang walang hiya ng kanyang mga kaklase at inakusahan siyang siya ang pumatay, dahil ang dagger ay sa kanya raw. Sinubukan niyang ipaliwanag na nakita nilang nabasag ang kanyang dagger, ngunit ayaw makinig ng mga kontroladong estudyante. Ipinagtanggol siya ni Tsukasa, ngunit dumating ang hari at iniutos sa mga sundalo na hulihin ang mamamatay tao habang tumatawa ang prinsesa. Agad na inactivate ni Akura ang kanyang concealed presence at naglaho sa isang iglap. Tinawag niya si Giles, na bahagyang umatras at sinabi na ang may kagagawa nito ay ang assassination squad ng hari na kilala bilang Night Ravens, at siya na ang susunod nilang target. Inutusan siya ni Giles na kunin ang kanyang travel gear sa silid ng commander at tumakas agad. Sinunod ni Akura ang utos at napaisip kung inaasahan na ba ni Seren ang ganitong mangyayari. Nang gabing iyon, nakipagpulong ang hari sa prinsesa at sinabing hindi niya inaasahang ganoon kadaling mapapatay ang commander. Iniulat ng prinsesa na natapos na ang sumpa sa lahat maliban sa hero. Plano nilang makipagdigma sa Eastern Kingdom at gamitin ang mga summoned heroes bilang mga disposable pawn. Kumpiyansa ang hari na mamamatay si Akura sa kagubatan, ngunit para makasiguro, inutusan niya ang prinsesa na ipadala ang Night Ravens upang habulin siya. Noong panahon ng kanyang pagsasanay, sinabi ni Seren kay Akura na ang pinakamagandang taguan kapag hinahabol ay ang labyrinth, kahit na ang problema rito ay kakulangan sa tubig. Pinayuhan siya ni Seren na mag-ingat at sinabi rin na para mapataas ang kanyang skill levels, maaari siyang pumasok ng mas malalim sa labyrinth. Nang tanungin ni Akura kung bakit hindi ito ginagawa ng lahat, ipinaliwanag ng commander kung gaano ito kapanganib. Ipinaliwanag ni Seren kay Akura na hindi sapat ang kanyang concealment skill para malinlang ang mas matataas na halimaw na may pinahusay na pangamoy at pandinig.
Ngunit kung mapapataas niya ang kanyang assassin skill, darating ang punto na kaya na niyang burahin ang kanyang amoy, tunog, at kahit ang init ng kanyang katawan. Sinunod ni Akura ang lahat ng itinuro sa kanya at makalipas ang ilang araw ay umabot siya sa level 69. Sinabi rin ng commander na kapag umabot sa level 100 ang class level ng isang tao, nagigising ang isang espesyal na skill, kaya naniniwala si Akura na ito ang magbibigay sa kanya ng lakas para mabuhay. Ipinaliwanag din ni Seren kung paano gumagana ang labyrinth na may sistema ng mga palapag at may lumalabas na malakas na boss kada 10 floor. Naalala ang lahat ng ito, tumayo si Akura sa harap ng napakalaking pintuan papunta sa boss ng ika-70 palapag. Binalaan siya noon ni Seren na kapag pumasok ang isang tao sa silid ng boss, walang makakalabas hanggat hindi namamatay ang isa sa kanila. Alam ni Akura ang napakalaking panganib, ngunit mas malaki ang posibilidad ng paglakas, kaya humakbang siya papasok. Doon ay hinarap niya ang isang halimaw na leon na may mga kobrang tumutubo sa katawan nito. Mabilis siyang inatake ng snake lion at nagdulot ito ng malalalim na sugat, ngunit hindi sumuko si Akura dahil alam niyang kapag namatay siya, mawawala ang pagkakataon niyang makabalik sa kanyang mundo at maipaghiganti si Seren. Tinamaan siya ng malakas na atake ng boss at tumilapon, at dahil wala na siyang ibang pagpipilian, pinakawalan niya ang kanyang shadow magic sa buong lakas nito. Sumulpot ang madidilim na tentacle at pinunit ang halimaw hanggang sa maging pira-piraso ito bago tuluyang bumagsak si Akura sa sobrang pagod. Habang siya ay walang malay, kusang gumalaw ang kanyang shadow magic, binalot ang kanyang katawan at nagsimulang pagalingin ang kanyang mga sugat gamit ang nakaimbak na mana. Samantala, sa kastilyo, naghahanda si Tsukasa kasama ang kanyang mga kaklase para sa paglalakbay upang talunin ang Demon Lord. Ngunit may tensyon sa grupo dahil sinisisi nila si Akura sa pagkamatay ni Commander Seren. Naalala ni Tsukasa ang sinabi ni Gilles tungkol sa sumpa, kaya nagpasya siyang mag-isa na lang, ngunit may ilang kaklase na nagpumilit na sumama sa kanya. Madali itong pinayagan dahil hindi maaaring bawiin ng hari ang sarili niyang utos na talunin ng Demon Lord. Bago sila umalis, tinanong ni Tsukasa kung bakit sumama ang mga ito. Ipinaliwanag ni Yuki na wala sa kanila ang nasumpa at napatunayan niya ito gamit ang kanyang kakayahan bilang Dispel Mage. Idinagdag ni Kog na posibleng may kinalaman ito sa kanyang ginawa noon nang mabasag niya ang ilang kristal sa isang misteryosong silid kahit malabo na ang alaala niya rito. Ang tanging naaalala niya ay hawak niya ang isang katana pagkatapos ng pangyayaring iyon. Lumalabas na konektado ito sa natatanging skill ni Gilles na tinatawag na suggestion na kayang pilitin ng isang tao na gawin ang isang bagay kahit gaano kalakas ang sumpang nakakaapekto sa kanila. Matapos masigurong natupad ang huling hiling ng commander, nakaramdam si Gilles ng ginhawa at tahimik na ipinanalangin ang kaligtasan at tagumpay ng mga bayani. Samantala, napagtanto ni Tsukasa na kung nais talaga nilang talunin ang Demon Lord, kailangan nilang hanapin at makipagsanib puwersa kay Akura. Pinagsisihan niya ang hindi niya pagsasalita noon at sinisi ang sarili sa pananatiling tahimik habang nasa ilalim ng impluwensya ng sumpa. Bumalik sa alaala ni Tsukasa ang isang pangyayari noong nasa Earth pa sila nang matuklasan niyang nagtatrabaho si Akura ng mababang sahod na part-time jobs. Nakiusap si Akura na huwag itong ipagsabi kung inuman, lalo na sa kanyang nakababatang kapatid na si Yo, dahil ayaw niyang mag-alala ito. Sa pag-uusap na iyon, nalaman din nilang magkaibigan pala ang kanilang mga kapatid. Pagkatapos, bumalik ang kwento kay Akura na nagising matapos gumaling ang kanyang mga sugat. Nagkataon din na napanaginipan niya si Tsukasa at tahimik na umasa na ligtas ang kanyang kaibigan. Pagbangon niya, napansin niyang wala na ang lahat ng sakit sa kanyang katawan. Nang tingnan niya ang kanyang status, nakita niyang biglang tumaas ang kanyang stats, puno na muli ang kanyang hit points, at kahit ang dati niyang nabaling mga tadyang at nalasan ng mga binti ay tuluyang gumaling. Napansin din niyang 2 beses pang nag-level up ang kanyang shadow magic at mas madali na niya itong kontrolin. Determinado na magpatuloy at alamin ang katotohanan sa likod ng kanyang lakas, mas lumalim pa si Akura sa labyrinth. Kalaunan, narating niya ang ika-75 na palapag kung saan biglang may slime na nahulog mula sa itaas. Agad siyang umatras at nagtaka kung bakit may slime sa ganitong kalalim at mapanganib na lugar. Nang hiwain niya ito, isang napakagandang elf ang lumabas mula rito na parang isang gotcha summon. Napagpasyahan ni Akura na gamitin na ang kanyang World Eye skill na matagal na niyang iniiwasan. Sa isang iglap, binaha ang kanyang isipan ng napakaraming impormasyon, dahilan upang sumakit ng matindi ang kanyang ulo, kaya agad niya itong kinansela at nagpasyang huwag na itong gamitin maliban na lang kung talagang kinakailangan. Maya-maya, nagkamalay ang elf. Tinanong siya ni Akura kung ayos lang siya, at mula sa maikling paggamit niya ng World Eye, alam na niyang mababa na ang HP nito at taglay rin nito ang parehong skill. Nalilito ang elf at tinanong kung nasaan siya, at ipinaliwanag ni Akura na nasa Great Labyrinth sila ng Kanten.
Nagtanong naman ito kung ano ang ginagawa niya roon at tinawag pa siya sa kanyang pangalan matapos suriin ang kanyang status gamit ang sariling kakayahan. Nang maramdaman nitong ligtas na siya, bahagyang nag-relax ang elf ngunit muli itong nawalan ng malay. Napansin ni Akura na nilalagnat ito, kaya maingat niya itong binuhat at dinala pabalik sa ika-69 na palapag kung saan may mapagkukunan ng tubig. Makalipas ang ilang oras, nagising ang elf na mahina at gutom. Inalok muna siya ni Akura ng tubig at tinulungan siyang uminom bago siya binigyan ng pagkain habang magaan silang nag-uusap. Habang kumakain, tinanong ng elf kung siya ba ang nagbuhat sa kanya at kung may ginawa ba siyang hindi nararapat. Tiniyak ni Akura na isa siyang gentleman kaya wala siyang dapat ipag-alala. Matapos kumain, sinabi ni Akura na magpahinga muna siya at habang nakahiga, casual na sinabi ng elf na siya ay mula sa dugong Maharlika. Kalmadong sumagot si Akura na alam na niya yon. Inamin ng elf na wala pang nakitungo sa kanya ng ganoon Cab 8 at di nagtagal ay muli siyang nakatulog. Inactivate ni Akura ang kanyang Detect Danger skill upang masiguro ang kanilang kaligtasan bago rin siya nakatulog. Kinabukasan, habang patuloy na bumababa si Akura sa mas malalim na bahagi ng labyrinth, sumunod ang elf sa kanya at ginamit ang kanyang malakas na gravity magic upang tulungan siya sa kanilang paglalakbay. Nang tanungin ni Akura kung bakit siya sumusunod, sinabi ng elf na nagkataon lang na pareho sila ng direksyong tinatahak. Sinabihan siya ni Akura na unahin ang sarili niyang kaligtasan habang sabay silang pumasok sa silid ng boss sa ika-8 palapag. Sa loob, sinalubong sila ng isang napakalaking asul na dragon na agad nagpakawalan ng napakalakas na breath attack. Ginamit ni Akura at Amelia ang concealment at gravity magic, ngunit dahil sa sobrang lakas ng dragon, tinangay si Akura ng atake nito. Mabilis siyang pinayuhan ni Amelia na ihalo ang kanyang mana sa paligid dahil kayang maramdaman iyon ng dragon. Ngunit dahil hindi niya alam kung paano gawin iyon, pinili ni Akura ang kabaligtaran. Ibinuhos niya palabas ang lahat ng kanyang mana, lumikha ng isang distortion na nagpalito sa pandaman ng dragon, at saka siya mabilis na umatake hanggang sa tuluyang mapabagsak ang halimaw. Biglang nagliwanag ang katawan ng dragon, at mula sa naglalahong liwanag ay lumitaw ang isang itim na pusa na may pulang marka sa noo. Sinuri ito ni Amelia at sinabing hindi pa ito patay kundi nanghihina lamang. Ipinaliwanag din niya na may extra skill ito na shapeshifter, kaya nagawa nitong mag-anyong dragon. Gamit ang kanyang world eyes, sinabi niyang ang pangalan nito ay Black Cat. Nang tanungin ni Amelia kung bakit hindi ginagamit ni Akura ang kanyang world eyes, sumagot siya na hindi niya ito makontrol dahil level 1 pa lamang ito. Ngunit sinabi ni Amelia na hindi iyon ang problema, kundi patuloy niya itong tinatanggihan. Sa sandaling iyon, nagkamalay ang pusa. Naiinis sa ideyang natalo ito ng mga taong tingin nito ay mahihina, ipinahayag nitong nilikha ito ng Demon Lord at buong pagmamalaking tinawag ang sarili na smart. Nang sabihan ito ni Akura na tigilan ang kayabangan, kalmado nitong hiniling na wakasan na ang buhay nito, ngunit bago iyon ay nais nitong ihatid ang mensahe mula sa Demon Lord. Nagliwanag ang katawan nito ng pulang aura at sinabi na nais ng Demon Lord na makipagkita kay Akura sa kanyang kastilyo sa loob ng Demon Continent na volcano. Nagtaka si Akura kung paano nalaman ng Demon Lord na mapupunta siya roon, ngunit sinabi ng pusa na hindi nito alam ang sagot. Matapos may hatid ang mensahe, iginiit nitong patayin na siya ni Akura. Ngunit tumanggi siya at sinubukang maghanap ng paraan upang iligtas ito dahil hindi siya komportable sa ideyang lahat ng demonyo ay kaaway. Ipinaliwanag ni Amelia na hindi magbubukas ang pinto hanggat hindi may namamatay sa kanila. Nang tanungin ng pusa kung bakit hindi pa siya tinatapos, nagdahilan si Akura na mahilig siya sa pusa at humahanga siya na nakakapagsalita ito. Tinawanan siya ng pusa at sinabing pwede siyang mamatay sa gutom doon. Ngunit iginiit ni Akura na siguradong may paraan. Sa huli, sinabi ni Amelia na maaaring gumana ang isang Master Servant Pact. Kahit ipinaliwanag nilang dalawa ng pusa na may panganib na maaaring mamatay ang isa sa kanila sa proseso, nagpa siya si Akura na sumugal. Umupo siya sa tabi ng pusa at hiniling kay Amelia na gabayan siya. Sinabi ng elf na kailangan muna niyang bigyan ng bagong pangalan ng pusa. Habang inilalapat ni Akura ang kanyang kamay sa makinis nitong balahibo, pinangalanan niya itong Knight. Ang susunod na hakbang ay hawakan ng paa ng pusa at ibuhos ang kanyang mana dito. Dahil alam ni Amelia na kapag sinimulan na niya, wala nang balik, nag-aalala siya para kay Akura, pero tiniyak ni Akura na wala siyang balak mamatay. Sinunod niya ang mga utos at biglang naramdaman niyang nalunod siya sa isang malawak na dagat hanggang sa bumagsak siya mula sa kalangitan patungo sa isang nasusunog na lungsod. Para bang direktang eksena ito mula sa alaala ni Knight na nagwawasak sa lahat ng dako. Sinubukan ni Akura na pigilan ito, pero ang pusa ay kumampi laban sa kanya at hinamon siyang iguhit ang kanyang espada at talunin ito kung nais niyang makalabas ng buhay.
Binalaan siya ni Knight na kung mamamatay ang kanyang kaluluwa dito, magiging buhay na bangkay ang kanyang katawan. At nang magasgas siya sa loob ng mundong iyon, makikita rin sa realidad dahil dumadaloy ang dugo mula sa kanyang tainga na ikinabahala ni Amelia. Pinaniwala ni Akura ang pusa na handa siyang ibuhos lahat ng lakas. Nang umatake ang pusa, sinadyang hayaang matusok siya habang nakangiti. Nang sinabi ng pusa na tapusin na lang siya, kalmado siyang sumagot na hindi iyon mangyayari at ipinaliwanag na hindi rin talaga gustong pumatay ng pusa. Iginiit ng pusa na isa itong nagsasalitang halimaw, pero ipinakita ni Akura na wala namang patakaran na kailangan nilang sirain ang ibang lahi. Tiniyak niya sa halimaw na babantayan niya ito upang hindi na maulit ang ganoong bagay. Nang magsimulang maglaho ang mundo, nagising sina Akura at ang pusa sa tunay na buhay. Nang hinawakan ni Akura ang pusa, nagbago ang kulay ng marka na nagpapahiwatig na magkaugnay na ang kanilang mga kaluluwa. Naramdaman ni Amelia ang ginhawa at saya habang maayos na ipinakilala ni Akura ang sarili sa pusa. Natuwa si Knight at inalay ang kanyang buhay kay Akura. Dahil hindi na ito ang floor boss, kinilala ng labyrinth ang pagbabago at lumitaw ang isang nagliliwanag na asul na teleportation portal. Dahil mahina si Knight at kailangan ng pahinga, nagpa siya ang tatlo na manatili muna sa silid upang mag-relax at magkwentuhan. Alam nilang walang halimaw na makakaintriga o mag-atake sa kanila roon, kaya ginamit nila ang tahimik na sandali para mas makilala ang isa't isa. Samantala, dumating sina Tsukasa at ang kanyang grupo sa isang lugar na tinatawag na Yamato, na may malakas na Japanese vibe dahil itinatag ito ng unang bayani. Naglaan sila ng oras sa pagsubok ng mga bagong damit at pagtikim sa masasarap na lokal na pagkain matapos mag-enjoy sa isang mainit na paliguan. Masaya rin si Yuki at Shiori sa kanilang ginagawa. Nang maayos na silang lahat, sinimulan ni Tsukasa suriin ang kanilang kasalukuyang kalagayan at napansin niyang halos wala na silang pera, kaya iminungkahi ni Nani na maging adventurer sila para kumita at matustusan ang kanilang pangangailangan. Pagkatapos pumayag sa ideya, sinabi ni Tsukasa na ang susunod na isyo ay ang kakulangan nila sa impormasyon tungkol sa mundong ito. Nabanggit ni Desok na maaaring may aklat na naglalahad kung paano makakabalik sa Earth pero naniniwala si Tsukasa na pinakamabilis ang talunin ng Demon Lord. Nang tanungin siya ni Kusa kung bakit, ipinaliwanag ni Tsukasa na dahil ang hari at ang prinsesa ang nag-summon sa kanila, maaaring alam din nila ang paraan para maibalik sila, kaya nais niyang makapag-ipon ng achievement upang magkaroon ng karapatang makipagnegosasyon sa kanila. Plano niyang pumunta sa Demon Continent kapag sapat na ang pondo at impormasyon, pero pinaalalahanan siya ni Kusek na mas mainam munang makipagkita at magsanib puwersa kay Akura bago iyon. Ipinaliwanag niya na si Akura ay mas malakas kaysa sa sino man sa kanila at kahit hindi tiyak kung papayag siyang makipagtulungan, dapat silang maghintay sa lugar na ito at magsanay para lumakas, sapat para makasabay sa kanya at mahikayat siya na sumali sa kanilang layunin. Habang lumilipat ang kwento, ikinwento ni Amelia ang kanyang malungkot na nakaraan kung paano siya pinilit ng kapatid niyang si Kilika na lumapit sa bangin kung saan lahat ng kanyang kamag-anak ay tumindig laban sa kanya at pinilit siyang tumalon. Nang makabalik siya sa kanyang malay, natagpuan niya ang sarili sa malayong lugar, nakahiga sa tabing dagat kung saan nilamon siya ng isang itim na slime. Ipinaliwanag niya na nang buksan niya muli ang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa harap ni Akura. Nagtataka si Knight kung paano siya hindi natuno ng slime, pero nagpapasalamat si Amelia sa nilalang dahil ito ang nagdala sa kanya upang makilala si Akura. Sinubukan ni Akura na hikayatin siyang bumalik at ayusin ang mga bagay na sinasabi na normal lang ang alitan sa magkakapatid, pero mariin itong tinanggihan ni Amelia, iginiit na hindi na siya makakabalik. Pagkatapos, ikinwento rin ng assassin ang tungkol sa kanyang sariling kapatid na naaalala kung paano niya binigyan si Yun ng cellphone at nagalit ito sa kanya dahil sobra siyang nagtrabaho para mabili ito. Sinubukan ng kanilang may sakit na ina na pakalmayan sila at ipinaliwanag ni Akura na normal lang ang alitan sa pamilya at palaging nagkakaayos at lumalakas pagkatapos. Nang ituro ni Knight na ang pamilya ni Akura ay nasa ibang mundo pa rin, inamin ni Akura na gusto niyang bumalik pero may kailangan muna siyang ayusin. Binanggit niya ang paghihiganti sa pagkamatay ni Seren na nagbigay sa kanya ng lahat at nagsisi na maaaring buhay pa ang commander kung hindi dahil sa kanya. Dahil sa iniwang galit, nawalan siya ng kontrol sa kanyang mana, pero bago ito lubusang sumobra, sumigaw si Amelia ng kanyang pangalan at naibalik siya sa sarili. Pagkatapos niyang huminahon, tinanong siya ni Knight at Amelia kung tungkol ba iyon kay Seren Mithray, at lumalabas na kilala ang commander sa buong kontinente. Upang magpakalma, iniabot ni Akura ang kanyang gloves kay Knight, at gaya ng inaasahan, gumana ang instincts ng pusa. Ipinaliwanag niya na dati siyang naglalaro sa mga ligaw na pusa at sina Akura at ang elf ay niyakap ang pusa. Pinayuhan ni Knight ang kanyang master na maging mas seryoso, paalala na magkaugnay na ang kanilang mga kaluluwa, at kung mamatay ang isa, mamamatay din ang isa.
Bilang side effect ng ugnayang ito, nagkakaroon sila ng kakayahang makipag-usap kahit gaano kalayo ang pagitan nila. Naiinggit si Amelia na sana siya ang nakabahagi ng kaluluwa kay Akura sa halip na ang pusa. Pagkatapos magpahinga, naglakad ang grupo patungo sa asul na bilog. Ipinaliwanag ni Amelia na ayon sa alamat ang maputlang asul na bilog ay may kakayahang dalhin ang sinuman kung saan niya gustong pumunta. Idinagdag niya na kung maraming tao ang gagamit nito, pipili ito ng random kung sino ang may teleport sa lugar na gusto niya. Sa pagkakataong ito, nais ni na Amelia at Knight na sundan si Akura at pumasok silang tatlo sa bilog. Sandaling naisip ni Akura na baka mag-teleport siya pabalik sa kanyang sariling planeta, ngunit agad niya itong itinabi, alam na dapat munang hintayin ang tamang pagkakataon. Habang nagte-teleport sila, natakot si Amelia nang mapagtanto niyang nakarating na sila sa forest continent kung saan nakatira ang mga elf. Sabi niya na hindi pa siya handang bumalik. Biglang lumipad ang isang palaso papunta sa kanila at mabilis na naramdaman ni Akura ito, agad niyang inihatid si Amelia sa ligtas na lugar. Agad niyang pinabagsak ang umatake sa kanila at nakilala ni Amelia ang elf na si Lam. Tinawag siya ni Liam na traidor at sinabi na wala na siyang lugar sa kaharian. Tinamaan siya ni Akura sa leeg na nagpatigil sa kanya pero binalaan si Amelia na napapaligiran sila. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kapatid ni Amelia, naglalakad patungo sa kanila na may galit sa mga mata, at tinawag si Amelia na, Child of Blight. Narealize ni Akura na mas malala pala ang tensyon sa pagitan ng magkapatid kaysa sa inaasahan niya. Habang umiikot ang kwento pabalik, naaalala ni Amelia ang nakaraan nang isinasama siya ng Royal Guards. Sinabi niya na hindi nila kailangang mag-alala para sa kanya, pero dahil wala ang hari, iginiit nila na hindi nila pwedeng iwan ang prinsesa mag-isa. Pinanood ni Amelia ang kapatid na nagsasanay at nagpaprakti ng kanyang kakayahan na inamin na mas may kakayahan si Kilika kaysa sa kanya at tunay na humanga. Sang-ayon ng Royal Guards, pero pinaalalahanan siya na nakatakda siyang maging pinuno sa hinaharap. Isang araw, lumapit si Liam, ang kanyang fiancé, sa prinsesa at sinabi na kinansela niya ang kanilang engagement. Kalma ang tugon ni Amelia na ang kanyang ama ang may huling salita sa mga ganitong bagay. Pero pumasok si Kilika, inuulit ang sinabi ni Liam na may ngiti sa mukha at tinawag siyang Child of Blight. Paglaon, pinalabas ni Kilika na kasalanan ng kapatid, pinabalik lahat laban sa kanya, at pati si Lam ay sinabi na hindi siya karapat-dapat maging prinsesa. Bumalik sa kasalukuyan, muling natagpuan ni Amelia ang sarili sa parehong delikadong posisyon. Sinabi niya sa kapatid na aalis na lamang siya, pero malino na walang balak si Kilika na pabayaan siyang umalis ng basta-basta. Nang muling tawagin siya ng kapatid sa Blight na insulto, sumulong si Akura at sinabi sa prinsesa na itigil na. Nang tanungin siya ni Kilika kung sino siya, sinabi ni Akura na isa lamang siyang assassin na nagdadaan. Nang tanungin kung ano eksakto ang ginawa ni Amelia, ipinakita ng prinsesa ang kanyang braso at sinisi ang kapatid niya sa pagpapalason. Sa sandaling iyon, lumapit si Kilika kay Akura at nagsimulang magningning ang kanyang mga mata. Sumigaw si Amelia na huwag tumingin si Akura sa mata ng kapatid pero huli na. Napuno ng takot si Amelia habang ginamit ni Kilika ang kanyang mesmerized control skill kay Akura, idineklarang ang puso niya ngayon ay sa kapatid. Galit na hiniling ni Amelia na alisin agad ang spell, pero habang nag-aaway, kalmado namang pinatahimik ni Akura ang lahat, ipinapakita na hindi siya naapektuhan ng enchantment. Agad na sinuri ni Knight ang kanyang master, at muling nag-activate ng kusa ang shadow magic, pinilit ang sarili nitong pumasok sa healing mode. Gaya ng dati, binalot ng Shadow Shroud si Akira at sa loob lamang ng ilang segundo ay naibalik ang kanyang mana, habang napapatulala si Knight sa sobrang gulat. Makalipas ang ilang oras, nagising si Akira sa isang kama sa loob ng lugar ni Crow at nagtanong kung nasaan siya. Ipinaliwanag ni Knight na dinala siya roon matapos siyang bumagsak. Doon nalaman ni Akira na mahigit isang araw at 5 oras siyang walang malay at muntik na siyang mamatay dahil sa matinding pagkaubos ng mana. Tinanong niya kung ano ang nangyari pagkatapos at sinabi ni Knight na kusang nag-activate muli ang kanyang shadow magic at ginamit ang natitirang mana upang pagalingin siya. Hindi makapaniwala ang pusa at sinabing labag ito sa lahat ng loika, saka tinanong kung anong klaseng magic iyon. Inamin ni Akira na wala rin siyang alam at sinabi na aalamin na lang nila iyon sa ibang oras dahil may mas mahalagang bagay siyang kailangang gawin. Tumayo siya, lumabas ng kwarto, at nagpasalamat kay Crow sa pagpapagamit ng kama, sabay sabing idagdag na lang sa kanyang utang ang bayad. Nang makita ni Crow na aalis na si Akira, tinanong niya kung alam ba nito kung saan hahanapin si Amelia, at sinabi na baka nasa loob na ito ng teritoryo ng mga demonyo. Ngunit hindi man lang bumagal si Akira at sinagot na kahit doon man siya naroon, pupuntahan niya pa rin. Pinakalma siya ni Crow at pinaalalahanan na ang basta na lang sumugod laban sa mga demonyo nang walang maayos na kagamitan ay siguradong kamatayan.
Nagngit-ngit si Akira sa inis at sinabing gagawan niya ng paraan, ngunit pinigilan siya ni Crow at inalok ng tulong. Ipinaliwanag niya na hinati niya ang dating sandata ni Akira sa dalawa at ginawang mga dagger dahil mas angkop iyon para sa isang assassin kaysa espada at sinabing dapat niya itong bayaran dahil siya muna ang sumagot sa gastos. Pagkatapos, inabot niya kay Akira ang isang singsing na sinasabing gawa ng ikalawa o ikatlong bayani. May nakasulat na sinaunang teksto rito na nagsasabing ituturo nito ang kahit anong lugar na nais puntahan ng may suot. Nang makita ni Crow na nababasa ni Akira ang sulat, nagulat siya at tinanong kung paano niya ito nauunawaan. Sumagot si Akira na ito ay nakasulat sa wika ng kanyang mundo. Ipinaliwanag ni Crow na gaya ng nakasulat, may kakayahan ng singsing na ipakita ang lokasyon ng kahit anong lugar na nais hanapin. Agad itong sinuot ni Akira at naglabas ito ng liwanag na tumuturo sa direksyon ng Brute Labyrinth. Sinabi ni Crow na naroon pa si Amelia. Nagpasalamat si Akira at agad na umalis kasama si Knight. Habang naglalakad, nagreklamo si Knight na dapat tumigil na ang kanyang master sa pagiging padalos-dalos matapos ang nangyari, at sumang-ayon si Akira dahil alam niyang kapag namatay siya ay madadami din si Knight. Habang lumalalim ang gabi, abala naman si Orem sa pag-eeksperimento ng kanyang demon art na master control. Matagal na niyang iniisip kung ano ang mangyayari kung gagamitin ito sa mga humanoid at ngayon ay sinubukan niya ito kay Amelia. Bagamat hindi niya tuluyang nakontrol ang kanyang kalooban, nagawa niya itong gawing ganap na hindi makagalaw. Nakapagsalita pa si Amelia at tinanong kung bakit sila nasa loob ng labyrinth. Kalmadong sumagot si Orem na hinihintay niya ang kanyang nakatataas dahil ang ikalawang pinuno ng mga demonyo ay may kakayahang gumamit ng teleportation circles, samantalang siya bilang ikatlo ay wala nito. Sinabi pa ni Orem na handa niyang ibahagi ang kahit anong impormasyon na gusto ni Amelia dahil naiinip na siya at pabiro pang binanggit na baka dumating ang assassin habang nag-uusap sila, pero kahit mangyari yon, wala pa rin daw itong laban sa kanya. Nang magngit-ngit sa galit si Amelia, sinabi nitong huwag siyang mag-alala dahil gusto siyang buhay ng Demon Lord kaya hindi niya ito maaaring patayin. Samantala, ginagamit ni Akira ang singsing at napagtanto niyang mas malalim pa sa loob ng labyrinth naroroon si Amelia. Biglang lumitaw ang babaeng kanina pa sumusunod sa kanya at sinabing may mahalaga siyang sasabihin. Nang hilingin nitong isama siya kung saan naroon si Amelia, agad siyang sinunggaban ni Akira sa kwelyo at itinaas, handang patayin siya depende sa kung sino talaga siya. Nataranta ang babae at agad ipinaliwanag na ginamit niya ang scent tracking skill para matunton si Amelia at napansin niyang pareho sila ng direksyong tinatahak ni Akira. Nang sabihin ni Knight na ang kakayahang iyon ay para lamang sa mga Beastmen, ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Leia Lagem, ang unang prinsesa ng Beastmen Nation ng Orek. Ipinaliwanag pa niya na nalaman ng kanilang kaharian ang plano ng Demon Lord na hulihin si Princess Amelia. Nanatiling duda si Akira at tinanong kung bakit hindi siya agad nilapitan, at sumagot si Leia na nag-ipon muna siya ng impormasyon at ebidensya dahil alam niyang hindi siya paniniwalaan kung wala iyon. Wala nang ibang pagpipilian, ginamit ni Akira ang World Eye sa kanya at nakumpirmang totoo ang kanyang sinasabi. Tinanong niya ang tungkol sa Spirit Barrier skill nito, dahilan para kabahan si Leia at magtaka kung paano niya iyon nalaman. Sa huli, ipinaliwanag ni Leia na hindi tulad ng karaniwang barrier, kaya ng kanyang magic na ilagay ito sa mga gumagalaw na target. Idinagdag pa niya na ang target ng Demon Lord ay ang Resurrection Magic ni Amelia. Hindi na nag-aksaya ng oras si Akira, tumalon siya sa likod ni Knight at sinabihan si Leia na sumama dahil makakatulong ang kakayahan nito sa pagliligtas kay Amelia. Bahagyang ngumiti si Leia at sumunod. Samantala, sa loob ng labyrinth, sinabi ni Orem kay Amelia na ang pakay ng Demon Lord ay ang kanyang Resurrection Magic. Nagtaka si Amelia kung bakit iyon kailangan ng mga demonyo dahil bihira naman silang mamatay, ngunit inamin ni Orem na hindi rin niya alam ang dahilan. Ipinakita rin niya kung gaano karami ang nalalaman niya tungkol sa kapangyarihan nito, lalo na ang limitasyon na hindi ito magagamit muli sa loob ng ilang araw matapos gamitin. Ngumisi siya at pinaalala na nagamit na ni Amelia ang kapangyarihang iyon sa sarili niya, ibig sabihin ay hindi niya magagawang buhayin si Akira kapag napatay niya ito. Mas lalo pa siyang ngumisi at sinabing sabik na siyang makita ang reaksyon ni Amelia kapag dumating ang sandaling iyon. Samantala, habang papunta sa loob, tinanong ni Akira si Leia kung ano ang ginagawa nito sa Red Disc noong una silang nagkita. Ipinaliwanag ni Leia na ang kanyang pamilya ay dinukot ng isang black slime. Ibinunyag niya na bago siya naging prinsesa, isa lamang siyang karaniwang tao na nakatira sa isang maliit na nayon. Isang araw, may lumitaw na black slime at nilamon ang lahat ng tao sa kanilang lugar. Naniniwala siyang isa itong eksperimento na nakawala sa kontrol. Naisip ni Akira kung iyon din ba ang parehong nilalang na lumamon kay Amelia noon. Ipinagpatuloy ni Leia na matapos ang insidenteng iyon, kinilala ang kanyang kakayahan at dinala siya sa palasyo bilang prinsesa.
Ginamit niya ang kapangyarihang iyon upang imbestigahan ang katotohanan na kalaunan ay nagdala sa kanya sa kaharian ng Red Disc. Ipinaliwanag ni Leia na bukod sa kanyang mga kauri, maraming beastmen, tao, at maging ilang elf ang dinukot at isinakripisyo para maisagawa ang hero summoning ritual. Kaya naroon siya noong dumating ang tinatawag na mga bayani. Inamin ni Akira na isa siya sa mga nasummon at tinanong kung kinamumuhian din ba siya nito, ngunit kalmado lang na sumagot si Leia na hindi siya ang dapat sisihin. Sa halip, ang hari at prinsesa ang kinamumuhian niya. Napansin ni Akira na kainahinala ang buong kwento tungkol sa pagsummon sa kanila para labanan ng mga demonyo. Biglang nagsalita si Knight at sinabing kasinungalingan iyon dahil wala namang digma ang sinimulan ng mga demonyo sa loob ng maraming siglo. Habang pinag-uusapan nila ito, narating nila ang pasukan ng labyrinth at agad na tumalon pababa. Ngunit para makarating sa mas mababang palapag, kailangan muna nilang labanan ang maraming halimaw dahil walang shortcut. Nainip si Akira at sinabing gagamitin niya ang shadow magic para linisin ang daan, pero pinigilan siya ni Knight at sinabing huwag niyang sayangin ang lakas at ipaubaya na lang sa kanya ang maliliit na laban. Nag-alangan si Knight dahil natatakot itong mawala ng kontrol kapag nag-transform, ngunit pinakalma siya ni Akira at sinabing babantayan niya ito. Agad nagbago ang anyo ni Knight sa kanyang Cerberus form, at sumakay sina Akira at Leia sa likod nito. Sumugod si Knight sa loob ng labyrinth habang unti-unting nawawala sa kontrol, ngunit nang sigawan siya ni Akira, agad siyang natauhan at nabawi ang sarili. Inamin ni Knight na ang boses ni Akira ang tumutulong sa kanya para manatiling gising ang kanyang kamalayan, kaya sinabi ni Akira na patuloy lang itong magsalita habang ipinagpapatuloy nila ang usapan tungkol sa mga demonyo. Habang nagbabago ang selyo sa katawan ni Knight mula pula patungong dilaw, nagkaroon ito ng mga pakpak at mas lalo pang bumilis ang paglusong nila sa ilalim. Ipinaliwanag ni Knight na noong unang panahon, totoong sinalakay ng mga unang Demon Lord ang ibang lahi, at bilang ganti, itinaboy ang mga demonyo sa isang tigang at bulkanikong kontinente. Kahit nagbago na ang panahon, nananatili pa rin ang tingin sa kanila bilang simbolo ng kasamaan, at ang sinumang makapatay ng Demon Lord ay itinuturing na bayani. Ikinwento rin niya na ilang henerasyon na ang nakalipas, pinatay ang asawa ng isang Demon Lord ng isang taong pumasok ng palihim, isang hanggal na hero na naghahangad lamang ng katanyagan. Idinagdag ni Mag na ang Demon Lord noong panahong iyon ay mabait at may malasakit sa lahat. Nainis si Akira sa kwento, ngunit sinabi niyang kung ang kasalukuyang Demon Lord nga ang may utos na kidnapin si Amelia, hindi niya ito palalampasin. Ipinaalala ni Knight na hindi lahat ng demonyo ay pare-pareho, may masasama, pero mayroon ding naghahangad ng kapayapaan. Maya-maya, narating nila ang lugar kung saan bihag si Amelia. Matinding titig ang ibinigay ni Akira sa demonyo sa harap niya at iniutos na pakawalan agad siya. Sinenyasan niya si Leia na gamitin ang kanyang barrier para sa proteksyon. Nang makita ni Orem si Knight, nagulat ito at sinabing hindi niya inasahang kaya nitong mag-transform bilang Cerberus. Bumagsak si Knight sa sobrang pagod at sinabi ni Akira na magpahinga na ito dahil sapat na ang ginawa nito. Humingi ng tawad si Amelia at sinisi ang sarili, ngunit namula siya nang sabihin ni Akira na hindi niya ito hahayaan na mapunta sa iba. Hinugot ni Akira ang kanyang mga sandata at sumugod sa demonyo. Ngunit biglang lumitaw ang kanang kamay ng Demon Lord at sinabi kay Orem na may utos ang Demon Lord na dalhin si Akira sa kastilyo. Tumanggi si Orem at sinabing ang tanging utos na natatandaan niya ay patayin ang assassin, at tinawag pa niya itong istorbo. Hindi makapaniwala si Knight sa naririnig habang biglang sumugod si Akira, ngunit madaling hinarang ni Orem ang atake. Sumiklab ang labanan, sunod-sunod ang pag-atake ni Akira habang walang kahirap-hirap na sinasalag ni Orem ang bawat galaw. Tumalsik ang dugo habang ilang beses tinamaan si Akira, ngunit hindi iyon naging fatal dahil sa barrier ni Leia na bahagya siyang pinananatiling nakatayo. Nagsimula nang magdiwang si Orem, iniisip na panalo na siya, ngunit biglang ginamit ni Akira ang kanyang shadow magic na Shadow Beast. Nagtipon ng madilim na enerhiya sa mga lugar kung saan tumulo ang kanyang dugo, at mula rito ay lumitaw ang mga halimaw na parang mga lobo na sumugod sa demonyo at nagdulot ng matinding pinsala. Sinamantala ni Akira ang pagkakataon at direktang umatake habang nahihirapang depensahan ni Orem ang sarili, halos matalo ang ikatlong pinuno ng Demon Lord. Ngunit ngumisi si Orem at inilabas ang kanyang plauta, tinugtog ito upang magpatawag ng mga halimaw na tutulong sa kanya. Hindi na agad magamit ni Akira ang kanyang shadow magic, ngunit nang sumugod ang mga halimaw, pinilit ni Leia ang sarili na gamitin ang kanyang inverted spirit barrier upang protektahan si Akira. Naubos ang kanyang mana at nawalan siya ng malay. Dahil sa paghina ni Orem mula sa backlash, tuluyan ng nakalaya si Amelia. Itinaas ni Akira ang kanyang espada upang tapusin ang demonyo, ngunit nag-alinlangan siya. Kahit anong pilit niya, hindi niya magawang patayin ito dahil sa pagiging mukhang tao ni Orem.
Habang naguguluhan siya, biglang dumating ang ikalawang pinuno ng Demon Lord na si Mahiro at kalmadong tinanong kung hindi ba naging masamang laban si Orem para sa kanya. Samantala, nagdududa si Akira kung tama ba ang naging desisyon niya. Kinausap siya ni Knight sa pamamagitan ng telepathy at pinayuhan na iwasan ang direktang laban kay Mahiro at agad naman itong sinang-ayunan ni Akira. Kumilos si Mahiro, binalot ng magic si Orem at basta na lang itinapon sa gilid. Ngumiti siya ng bahagya at sa isang iglap ay binura ang lahat ng magic sa paligid, kabilang ang barrier ni Leia. Itinoon niya ang kanyang kapangyarihan kay Amelia at sinabing ginagawa lang niya iyon para mas madali siyang madala. Nagsimulang kabahan si Akira at tumitig kay Mahiro ng may matinding galit. Sinabihan siya ni Knight na manatiling kalmado dahil kahit magalit siya ay hindi nito mababago ang katotohanang hindi niya kayang manalo sa laban na ito. Habang nag-iisip si Akira ng paraan para mailigtas si Amelia, nagreklamo si Mahiro na napakaliit ng misyon na ibinigay sa kanya, ang dukutin lang ang isang prinsesa. Sa isa pang pitik, gumamit siya ng barrier magic at sinabing nakakapagod habulin ang mga tumatakas, kaya tinakpan niya ang lahat ng daan palabas ni Akira. Alam ni Akira na nagamit na niya ang kanyang shadow magic at hindi rin uubra ang concealed presence. Marahan niyang inilapag si Amelia habang biglang nagtanong si Mahiro kung ang Oda sa pangalan niya ay nangangahulugang rice field. Agad nakaintindi si Akira at ibinunyag ni Mahiro na galing din siya sa Japan ngunit iba siya sa kanila. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Mahiro Abe. Nagtaka si Akira kung bakit may katulad niya na kumakampi sa mga demonyo. Nagbanta si Mahiro na papatayin siya at kukunin ng prinsesa sa pamamagitan ng dahas at agad siyang umatake. Sumugod si Akira, ngunit agad siyang sinalubong ni Mahiro ng panibagong atake na halos hindi niya naiwasan. Nang muling umatake si Mahiro, ginamit ni Akira ang kanyang shadow magic upang saluhin ito. Napansin ng tauhan ng Demon Lord ang kakaibang kapangyarihang iyon, ngunit sinabi nitong mukhang paubos na ang mana ni Akira. Napangisi si Mahiro at inaming gusto niyang makita ang buong potensyal ng shadow magic pero ayaw niyang magsapalaran. Naghanda siya ng panibagong spell, ngunit tumayo si Knight at sinabing nakarecover na ito. Tinanong ni Mahiro kung kumampi na ba ito sa kalaban at ipinaliwanag ni Knight na hindi na ito nagsisilbi sa Demon Lord. Hiniling ni Knight kay Akira na putulin na ang kanilang kontrata dahil balak nitong isama si Mahiro sa isang self-destruct na atake. Tumanggi si Akira at sinabing kaya nilang harapin ito ng magkasama. Pinaalala ni Knight na binalaan na niya siya tungkol sa pagiging Padalos-Dalos, ngunit sinabi ni Akira na wala na siyang pakialam doon. Biglang nag-transform si Knight sa anyong Seren Mithray at sinabi na yun lang ang anyong may kakayahang lumaban kay Mahiro. Sa pamamagitan ng telepathy, sinabi ni Knight na kailangan nilang magmadali dahil hindi niya kayang panatilihin ang anyong iyon ng matagal. Sa anyong iyon, pinakawalan niya ang kanyang atake na Hammer of Light. Habang sinusubukan ni Mahiro na kontrahin ito, napansin ni Akira na mas lumalakas ang kanyang anino dahil sa liwanag at sinabi kay Knight na yun na ang kanilang pagkakataon. Ngunit nagawa pa ring salagin ni Mahiro ang atake at agad silang binomba ng sunod-sunod na strike na kanilang iniwasan. Ginamit ni Akira ang Shadow Shroud at lumapit sa kalaban habang hinaharang ang mga atake gamit ang kanyang Shadow Magic. Habang sabay silang lumalaban ni Knight, napaisip si Akira kung ano kaya ang pakiramdam kung kasama niyang lumalaban si Seren at naramdaman niya ang bigat ng pagkawala nito. Binalaan siya ni Knight na malapit nang matapos ang transformation, ngunit sinabi ni Akira na tatapusin niya ang laban sa susunod niyang atake. Biglang pumitik si Mahiro muli, ngunit walang nangyari, kaya tinukso siya ni Akira na naubusan na ito ng mana. Ngunit biglang nagbago ang lahat ng maramdaman ni Akira ang matinding sakit, tinusok siya ni Amelia gamit ang sariling kamay na tumago sa kanyang tiyan. Nang magkamalay si Amelia, nagpanik ito at agad hinugot ang kamay habang bumagsak si Akira sa sahig. Umiiyak siyang humingi ng tawad habang si Knight ay bumalik sa anyong pusa at agad sumugod kay Akira upang tingnan ang kalagayan nito. Doon na bunyag na ginamit ni Mahiro ang control spell na Marionette mula pa sa simula ng laban. Ipinaliwanag ni Mahiro na ang magic na iyon ay nagpapalabas ng 100% na potensyal ng target habang dinadagdagan pa ng sarili niyang kapangyarihan, kaya napilitan si Amelia na saksakin si Akira. Kahit ganoon, tumanggi pa ring sumuko si Akira at hindi pumayag na makuha ni Mahiro si Amelia. Buo ang loob niyang sinabi na hindi siya pwedeng mamatay hanggat hindi niya napaghihiganti si Commander Seren, ngunit unti-unting lumaki ang kanyang mga mata at nawalan siya ng malay. Sa sandaling iyon, muling nag-activate ang healing mode ng kanyang shadow magic at agad siyang gumaling. Naiinis sa kanyang katigasan ng ulo, naghanda si Mahiro ng finishing blow, ngunit nagulat siya nang mainto ito. Lumutang si Akira sa hangin habang nag-activate ang shadow magic sa battle mode kahit wala siyang malay. Kumilos ang kanyang katawan na parang isang puppet, ginagalaw ng kapangyarihan ng kanyang sariling anino.
Napangiwi si Mahiro at nagreklamo, tila naiilang sa nangyayari. Kinuha ng Shadow Magic ang kontrol sa laban, kaya madaling naiwasan ni Akira ang mga atake ni Mahiro at agad itong ginapos gamit ang Shadow Binding. Maging ang boses nito ay naging malamig at parang makina habang inuutusan si Mahiro na bawiin ang spell kay Amelia at umatras agad. Ngunit tumanggi si Mahiro, at habang tila pinapangaralan siya ng Shadow Magic, nainis ito at naglabas ng Aqua Needle sa itaas ni Amelia. Biglang natauhan si Akira at nabawi ang kontrol sa katawan niya, agad siyang tumalon upang harangan ang atake. Ngunit bago pa ito tumama, sumingit si Crow at pinawi ang magic. Nakilala siya ni Akira at nagulat kung paano pa siya buhay dahil ayon sa kanya ay hindi naman ganoon kahaba ang buhay ng mga beastmen. Sumagot si Crow na kahit hindi na siya nasa rurok ng lakas, hindi pa rin siya ganoon kaina. Napansin ni Mahiro na dehado na siya at naghanda ng umatras kasama si Orem at hinayaan silang makaalis ni Crow. Sinabi pa niya na masyado siyang mabait. Nagtaka si Leia at sinabing hindi niya inaasahang darating si Crow, ngunit pabirong sinabi nito na napadaan lang siya. Tinanong ni Akira kung paano niya kilala ang demonyo, ngunit habang nanginginig siya, pinahiga siya ni Crow at pinapahinga hanggang sa muli siyang mawalan ng malay. Sa pagkakataong ito, nagising si Akira makalipas ang 3 araw at 5 oras, kasama sina Amelia at Knight sa kanyang tabi. Kahit matagal siyang nawalan ng malay, nakaramdam siya ng saya dahil naroon si Amelia. Pumasok si Crow at ngumiti nang makitang gising na siya. Tinanong ni Akira ang tungkol kay Leia at alaman niyang pinabalik na ito ni Crow sa palasyo. Maya-maya, may dumating na bisita, ang Heroes Party. Binati siya ni Nainis at natuwa rin ng iba na makita siya, kasama na si Sub Commander Jill. Sinabi ni Jill na matagal na niyang kilala si Crow at sinamahan niya ang grupo dahil naghahanap sila ng mas malalakas na armas. Napangiti si Akira at inamin ni Kusek na natutuwa siyang makita siya. Ikinwento ni Tsukasa na tinulungan sila ni Jill na alisin ang kanilang mga sumpa. Humingi ng tawad si Kusek at sinabing dapat ay hindi niya iniwan si Akira noon kahit may sumpa siya. Nagpasalamat din si Tsukasa at sinabing alam na niyang si Akira ang dahilan kung bakit nawala ang sumpa niya at aminadong mali ang pag-alis nila noon. Ngumiti si Akira dahil alam niyang hindi naman talaga nila iyon magagawa noon. Matapos ang kaunting kumustahan, tinanong ni Akira si Jill kung ayos lang ba na umalis ito sa palasyo. Ipinaliwanag ni Jill na parang tinanggal na siya sa tungkulin dahil ayaw na ng hari sa kanilang grupo. Sinabi ng isa sa kanila na masaya silang muling nagkita at inanyayahan si Akira na sumama sa kanilang grupo. Ngunit sumingit si Mag at tumanggi para kay Akira, sinasabing sapat na ito sa kanya. Nauwi sa pagtatalo ang pusa at ang grupo, ngunit pinakalma sila ni Akira. Sinabi niyang natutuwa siyang ligtas ang lahat at tinanong kung ano ang plano nila. Inilahad ni Tsukasa na balak nilang labanan ang Demon Lord. Tinawanan ito ni Knight at sinabi na wala silang laban, halos mauwi ulit sa gulo. Binuksan ni Akira ang bintana at pinakiusapan si Knight na bigyan sila ng sandali. Tinanong niya ang grupo kung ginagawa ba nila ito para sa kasikatan, ngunit tumutol si Tsukasa at sinabing balak nilang gamitin ang pagkatalo ng Demon Lord bilang paraan para pilitin ang hari ng Red List na ibalik sila sa kanilang sariling mundo. Iginiit ng grupo na kung nagawa silang dalhin ng hari sa mundong ito, tiyak na alam din nito kung paano sila ibabalik. Maingat silang humiling ng tulong kay Akira, ngunit dahil mas marami na siyang nalalaman, agad niyang itinuro ang mga butas sa kanilang plano. Ipinaliwanag niya na hindi niya nakikitang posible ang pakikipag-ayos sa hari, lalo na sa ginawa nitong paggamit ng sumpa at sa nangyari kay Seren. Naisip din niya ang mga sakripisyong ginawa para matawag sila, ngunit pinili muna niyang hindi iyon ibunyag at sinabing pag-uusapan na lang sa ibang pagkakataon. Sa halip, sinabi niyang ang ikalawang commander ng Demon Lord ay kayang gumawa ng teleportation circles, at posibleng may paraan iyon para makabalik sila sa mundo ng tao. Tiniyak niyang papasukin niya ang teritoryo ng mga demonyo at pipilitin ang kalaban na ibunyag ang katotohanan. Ngunit bago iyon, may mga bagay muna siyang kailangang ayusin. Nang tanungin kung maaari silang tumulong, malamig siyang tumanggi. Lalong tumindi ang lamig ng kanyang tono nang sabihin niyang huwag silang umasa ng proteksyon kahit pa sumama siya sa kanila balang araw. Nang mabanggit niya ang pagnanais na makabalik sa kanilang mundo, tahimik na umalis si Amelia at agad siyang sinundan ni Akira. Napansin ni Jill ang tensyon at umalis din, sinabing kakausapin niya si Crow tungkol sa mga armas. Samantala, naiwan ang Heroes Party na puno ng galit sa pagiging malamig ni Akira. Iginiit ni Tsukasa na siya pa rin ang pinakamalaking pag-asa nila para makauwi, habang sinabi ng iba na sana man lang ay naging mas mahinahon siya. Maging si Kusek ay nadismaya matapos mabasag ang kanyang inaasahan. Sinundan ni Akira si Amelia hanggang sa isang bangin sa tabi ng dagat. Sinabi ng dalaga na alam na niyang darating ang oras na maghihiwalay sila at aminado siyang natatakot siya sa mangyayari kapag dumating iyon.
Humingi siya ng tawad sa pananaksak niya at sinabing masakit isipin ang nagawa niya kahit paulit-ulit sabihin ni Akira na hindi niya iyon kasalanan. Bigla siyang naging emosyonal at umamin ng mas mabigat na damdamin na may bahagi sa kanya na masaya dahil alam niyang kapag nakabalik si Akira sa kanyang mundo, makakalimutan siya nito, ngunit ang sugat na ibinigay niya ay mananatili. Tinawag niya ang sarili na masama at tuluyang nilamon ng lungkot. Inamin ni Akira na hindi siya magaling sa salita, ngunit sinabi niyang espesyal si Amelia sa kanya. Sinabi ni Amelia na kahit may world eyes siya, hindi niya nakikita ang tunay na ninanais ng mga tao, at sumagot si Akira na kahit siya ay hindi rin alam ang hinaharap. Dahan-dahan siyang lumapit at naglabas ng kakaibang alok. Habang hawak ang kanyang patalim, ipinaliwanag niya na sa kanyang mundo, nagpapalitan ng singsing ang 2 taong nais magsama habang buhay. Dahil wala siyang maibigay na singsing, inabot niya ang patalim kay Amelia at hiniling na gumuhit ito ng singsing sa kanyang daliri gamit ang talam, handa niyang tanggapin ang sugat para sa kanya. Napaiyak si Amelia habang niyayakap siya at inamin din ang kanyang pagmamahal. Bilang kapalit, iginuhit din ni Akira ang singsing sa daliri ni Amelia gamit ang kanyang talam. Ipinakita nila ang kanilang mga kamay na may bakas ng sugat na nagsisilbing kanilang simbolo. Tinanong ni Akira kung ano ang kanyang kahilingan at nangakong susubukan niyang tuparin yon. Hinawakan ni Amelia ang kanyang mga kamay at hiniling na huwag siyang mamatay, huwag siyang kalimutan, huwag siyang iwan, at manatili ang atensyon nito sa kanya. Nangako si Akira, at sa gitna ng katahimikan, nagbahagi sila ng isang tahimik na sandali na puno ng damdamin. Dito nagtatapos ang kwento.